Ganito lang. Tapos uuwi na tayo, tapos sa isang linggo na ulit, wala kayong makikita ng contradiction, wala. Kasi pakinggan nyo lang lesson. Pero pag nag-aral po kayo ng salita ng Diyos, may mai-encounter kayo dyan, somewhere in the Old Testament, biglang makikita nyo, pagdating doon sa ibang verse, sa ibang books, nag-iiba yung instruction. Ibig sabihin ba dito, nag-iiba ang Diyos? So parang kung minsan, pag baguhan ka na bago kang Kristiyano, mako-confuse ka tuloy. Confusion. Diba? Nagkakaroon ng confusion sa buhay ng kalimitan sa bagong Kristiyano. So, paano nga ba ito? Bakit ang turo sa akin ganito? Nung binasa ko, tama naman. Pero yung pala sinabi doon sa Old Testament, ganito daw. So, dito natin pag-aaralan kung paano natin ito malilinawan. Kasi sa totoong buhay, di ba kayo nagkakaroon ng question minsan? Bakit tayo nagkakaroon ng question? Kasi yung Bible is isip ng God. Tama nga sabi ni Pastor Mandy noon hindi mo talaga maintindihan yan 100%. Kasi isip to ng God, tapos isip natin, sobrang limited lang, tuldok lang sa isip ng God. Talagang hindi mo siya maintindihan from the Genesis to Revelation. Pwede mo siyang basahin. Kanya-kanya pa nga ang payabangan yan. Ako, 3 beses ko nang binasa yan, simula Genesis to Revelation. Pwede mong basahin. Walang problema. Pero yung maintindihan mo from the Genesis to Revelation, parang mahirap. Mahihirapan tayo kasi isip yan ng God. Kaya pag minsan, ikaw nag-aral, minsan makaka-encounter ka na parang minsan nagko-kontra yung mga verses. Kung hindi ka naman nagbabasa, sabi ko nga sa inyo, di hindi nyo ma-encounter. Hindi kayo nagbabasa Di wala kayong ma-encounter na contradiction. Pero kung nag-aaral ka ng Bible, minsan makakita ka na parang nagko-kontrahan yung 2 verse. Ano kaya ang solusyon dito? Nasubukan nyo na bang magtanong? Minsan na-encounter nyo yun? Tanong kayo natin kay Pastor Jim. Yung parang, ba't ganito sabi dun sa Revelation, tapos dun sabi sa Genesis, parang hindi sila naka-align. Diba? So, meron lang tayong konting lesson, parang may pagka-Sunday school yung lesson So, hindi siya parang preaching, no? Parang may pagka-Sunday school na discipleship. Kaya yung title ng lesson is, so binasa natin, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2 verse 15. So, introduction. Ito yung tanong. May tanong ako sa inyo. Tayo bang mga Kristiyano, wala, naging drawing. Tayo bang mga Kristiyano, kailangan ba natin sundin ang lahat ng instruction sa Bible? From the Genesis to Revelation, the whole Bible. Yan po yung introduction question. Do we Christians need to obey the whole instruction in the Bible? So, masasagot nyo kaya yun sa inyong isip. So, sa isip nyo na nasagutin, So, doon po natin titingnan yung sagot doon sa darating na lesson. So, bakit po natin ito ni-lesson ngayon? Kasi may mga bagay na nile-lesson natin sa buhay natin kung minsan ina-apply natin na ito yung sa akin ng God. Pero kung hindi natin minsan na pag-aaral-aralan, hindi pala yan para sa lahat. Hindi laging para sa lahat ang instruction ng God.
Based doon sa napag-aralan ko, ha. So, sabi doon sa na lesson ko, di ba ang sabi natin, ilang klase ba yung tao sa mundo? Merong Hudyo. Sa Old Testament, dalawang klase ang tao. Hudyo at saka Hentil. Pag sinabing Hudyo, ito yung bayan ng God. Ito yung ipinagpe-pray natin, sila po yung God's chosen. Physically, siguro pwede nang picturean yung sumunod. So yung mga Jewish people, sila po ay physically pinanganak. Tama, di ba? Physical pinanganak ang mga Hudyo. Physical sila. Medyo mahaba yung mga verses, isama kayo lang natin. Yung number 1, yung mga Jew. Ang mga Hudyo, mayroong pangako ang God sa kanila, earthly blessing. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, may pinangako ang God sa mga Jewish people. At yan ay espesyal lamang sa mga Hudyo. Masyado kasing mahaba, babasahin ko na lang. At ang Hudyo, nag-required ng sign, mababasa nyo yan sa 1 Corinthians 1:22, at may ipinangakong promised land. Tama, di ba? May ipinangako ang God na promised land sa mga Hudyo. At mayroon ding covenant ang Panginoon sa mga Hudyo na sila ay pakaramihin. Kaya ngayon, mayroong mga instruction ng God specifically to the Jew na hindi para sa atin. Magbibigay tayo ng sample. Yung 10 Commandments na mababasa po natin sa Deuteronomy, ito po ay instruction, batas. Makikita niyo po yan kahit makakita ko dyan naka-display doon sa Catholic Church, meron diyang dalawang parang binuksan na Bible na 10 Commandments. So yung 10 Commandments, required tayong sundin lahat? Tama ba? O hindi? Applicable ba yun sa atin bilang Kristiyano? Lahat? O hindi? Ano ba yung mga 10 utos? Huwag pumatay, huwag magnakaw, huwag mag-adultery. Hindi ko solo eh. Pero mayroong isang sa 10 utos ang hindi applicable sa atin. Kung mapapansin niyo yung 10 utos, halos yung isang verse, isang utos. Pero merong isang utos doon, kinain niya ang limang verse. 12, 13, 14. 14 verses ang kinain ng isang utos. Ano yun? That is the Sabbath day. So, isa sa 10 utos is Sabbath day. So, instruction ng God yan sa Old Testament, pero, sino kita napasok ng Sabado? Sino may pasok ng Sabado? Ay, si engineer din. Oh, may pasok yan, di ba? Sino may ginagawa pag Sabado? Na malengke, natutulog. So, kung babasihan natin yung 10 Commandments sa buhay nyo ngayon, nasusunod nyo ba yung Sabbath day? Hindi, di ba? Kasi yung Sabbath day is an instruction specifically for the Jew. Kaya ito po yung sinasabi natin na bakit parang merong hindi tumutugma minsan. Kasi po, ang salita ng Diyos dito sa Bible, hindi lahat natin pwedeng i-mix
Mayroong mga instruction dito sa Bible na para sa Jew lang, katulad niyang promised land. Applicable ba sa inyo yan, sa atin, yung promised land? Yung land of Canaan? Ano, Canaan? Yung pakaramihin tayo nung covenant kay Abraham. Applicable po ba sa atin yun? Para po ba sa atin? Di ba hindi? Di ba kasalanan nga pag inangkin natin yun eh? Di ba? Pagka sinabi natin na tayo yun, pero hindi pala tayo kasi para sa Jew. At mayroon ding instruction na ang tinutukoy ay para sa mga Gentiles lamang. Alam niyo ba sa Old Testament, yan po yung mga nakalagay na verse, ang Gentiles having no hope. At ang tawag pa sa Gentiles, heathen. Di ba? Heathen. Kasi nga, dalawa lang dati. Jew or Gentile. Ayan pa, heathen, no? Dogs. Pag tinawag kang, pag hindi ka Hudyo, dogs tawag sa'yo. At ano pa tawag sa Gentiles? Strangers from the covenants of promise. So, yan po yung katayuan natin. Pero pagdating sa New Testament, ito yung pangatlong tao, which is, sila pa rin yun. Kasi pagdating sa pangatlong tao, naging Church of God. Mababasa nyo yan sa Corinthians. Yan tatlong yan. Do not offend the Jew, do not offend the Gentiles, and the Church of God. Pagdating sa Church of God, ang pangako ng God is spiritual blessing. Yan na po yung sa atin. Sa Jew, ang pangako, promised land, earthly blessing. Pero pagdating sa Kristiyano, ang pangako ng Panginoon sa New Testament, right after nung nagkaroon na ng salvation, nung namatay na si Lord Jesus Christ sa krus, ito na po yung naging pangako ng God sa Church of God, which is tayo. Pwede rin kasama yung Hudyo. Kasi pag ang Hudyo tumanggap, kasama rin siya rito. So, ibig sabihin ng Church of God, combination na yan ng Jew at saka Gentiles, basta tumanggap sa Panginoon. Combination na. Pero yung ibang instruction sa Bible, sa Old Testament, is specific para sa Jew lang. Yung ibang instruction para sa Gentiles lang. Pero pagdating dito sa Church of God, yung instructions na yon para na sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Whether ikaw ay Jew or Gentile. Kaya nakalagay nga dyan, Jews and Gentiles in one body. Galatians 3:28. Ang pangako ngayon ng Panginoon sa atin, sa mga Church of God, is spiritual blessing. Di ba? Pinangakuan ba ng buhay na walang hanggan ang mga Jewish people doon sa Old Testament? Hindi, wala kayo nabasa, di ba? May nabasa ba kayo na eternal life bibigyan sila doon sa Genesis nung nandun pala sa Egypt? So, mostly ang mga nagiging covenant ng Panginoon is puro earthly blessing, yung lupa, yung pagyayamanin sila. Pero sila, applicable pa rin hanggang ngayon. Kitang-kita naman natin, di ba? Ang liit lang ng Israel, pero kahit pag binobomba, talaga namang, sipin mo naman yung sangkatutak na missile na tumama doon, yung Iron Dome. Kung sa atin mangyari yun, anong dome? Dome, di uso dito yung dome. Kaya-kayang pasabugin nga ng dito, isang terrorist lang eh. Gulantang na tayo, kulang tayo sa technology, di ba? Yung mga paputok nga natin, hanggang ngayon, pa rin, May nakakita na ba kayong di kuryenteng paputok? Wala na, hanggang ngayon, 5-star pa din yung mga paputok. So, yung blessing ng Jew sa Old Testament, hanggang ngayon, applicable yan. Kaya sila pinagpala di ba? Flow with milk and honey, yung wisdom. Kaya talaga, hindi mo pwedeng angkinin yung mga instruction ng God kapag ang tinutukoy niya is to the Jew. Pang kanila lang yun. Kaya nga hindi tayo nagsisimba ng Sabado. Kasi para yun sa Jew. Di ba? Maraming mga bagay, instructions sa Bible na hindi para sa lahat. Meron siyang tinutukoy kung para kanino. Kaya hindi mo siya pwedeng i-apply. Ang problema ngayon kasi, kumukuha tayo, pumipitas tayo ng mga instruction na
magiging pabor sa atin. Di ba yun ang problema eh? Kumukuha tayo ng mga lessons sa Bible na magiging pabor sa buhay natin. Yung mga hindi magiging pabor, hindi natin pinapansin. Samantalang hindi ganon yung nakadesign doon sa Bible. Meron siyang tinutukoy na instruction kung para kanino. Kaya hindi po pwedeng gamitin yung itong buhay na ito, ako tinutukoy nito na sabi, ganito gawin ko. Ang isang closest na gumagawa nito na religion is the Seventh-day Adventist, di ba? Tama? Pag tinanong mo ang Seventh-day Adventist, sinusunod nila yan by works, yung salvation. Kasi ganun dati ang Old Testament, mga Jewish people. Pero, pansinin mo hindi lahat sinusunod ng Seventh-day Adventist. Yung lang pabor sa kanila. Pero yung hindi pabor, hindi susundin. O, halimbawa, yung Seventh-day Adventist ba, nag-o-offer pa ba ng, di ba may instruction ng God sa Bible? Ang dami. Yung pag mag-o-offering ng hayop, yung papatayin, di ba napakaraming klase nun? Yung tupa, ginagawa ba nila yun? Ginagawa na, di ba? Para sa atin ba yun bilang Kristiyano? Di ba hindi? Kasi tapos na siya. Tinapos na ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So kung babasahin mo yung Old Testament, maguguluhan ka, parang hindi ko sinusunod to. Nagkakasala ata ako, hindi ako pumapatay ng tupa. Maghanap kayo ng tupa kung makukita kayong tupa dyan. Di ba yung inaalay, di ba? Di ba hindi naman natin ginagawa? So, ibig sabihin, hindi natin sinusunod. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina, di ba? Are we really need to follow all that is written in the Bible? So, kaya iniunti-unti po natin, ayan po ang explanation. Kasi ang lahat ng instruction sa Bible, mayroong mga specific na tao kung para siya kanino. Kung sinasabi mong oo, bakit ngayon hindi ka nga nag-aalay ng hayop araw-araw, yung altar, yung may mga dugo-dugo? Di ba nasa instruction yun? Doon po papasok yung pinag-aaralan natin. Kasi po para yun sa Hudyo lang. Kaya hindi natin ginagawa. Nandito po tayo tayo po yung Church of God. Kaya po yung mga lesson dito sa Bible, yung mga instruction, kailangan pag-aralan po natin mabuti kung sino ba ang kinakausap dito ng Diyos. Yun bang Hudyo, Hentil, o yung bang bagong nilalang na tumanggap sa Panginoong Jesucristo? Pag inaluhalo po natin yan, kaya labo-labo ang gulo. Pag sinunod mong lahat yan, magkokontrahan lahat ng ginawa mo. Maniwala ka. Kasi ibang instruction noon sa panahon nila. Sige, tingnan natin susunod na picture. Pansinin nyo yung tatlong yan. Why right division matters. Si King Saul, sa 1 Samuel 16:14, may Holy Spirit. Pero ang nangyari, na-lose na yung Spirit ng God. Si King David, may Holy Spirit, nung 1 Samuel 16:13, nag-ask na pumasok yung Spirit sa kanya. Pero alam nyo ba, in Psalms chapter 51 verse 11, nag-pray si King David. Ano yung prayer niya? Buksan nyo yung Psalm 51 verse 11. Ano ang panalangin ni King David? Psalm 51 verse 11. Ang prayer po ni King David, restore unto me, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Dahil nabasa po natin yung prayer ni David, applicable po ba sa atin yan? Sa ngayon, bilang Kristiyano? Sino ba nagdasal sa inyo, sa Diyos? Panginoon, huwag niyo pong alisin ang Espiritu sa akin. Meron po ba tayong naging lesson sa discipleship na mag-ask tayo sa Diyos na huwag alisin ang Holy Spirit sa atin? Wala, di ba? Kasi tayo, ang instruction sa atin ng God, dito tayo nabubuhay sa Ephesians 4:30.
na ang Holy Spirit sa atin ay sealed unto hanggang kailan? Redemption. So, pansinin mo yung tatlong yan. Si King Saul, si David, at saka tayo. Yung tayo, kasama rin ng Hudyo dyan, basta tumanggap. Magkakaiba yung ministeryo ng Holy Spirit sa tatlong yan. Sa iba't ibang panahon. Sa iba't ibang tao. Kaya sinasabi po natin, hindi po lahat ng bagay dito tutugma sa atin. Kasi kailangan alamin muna natin. Kaya pag mayroong tayong inaaral sa Bible, dapat isa sa mga guide natin, pag mayroong tayong pinag-aaralan, sino ba ang kinakausap ng Diyos sa talatang ito? Kristiyano ba? Hudyo ba? Hentil ba? Bago natin malaman kung para sa atin yun. Hindi na natin pwedeng gawin yung ginagawa ni King David. Kasi yung nakasulat sa Bible, sa Psalm 51:11, applicable lang yun sa kanila, kay King David, nung sa Jew. Nagpe-pray pala sila sa Holy Spirit na huwag umalis sa kanilang buhay, sa katawan. Si King Saul hindi nag-pray eh. Kaya umalis yung Holy Spirit sa kanya. Pero ngayong Kristiyano na tayo, hindi siya applicable na ngayon. Kasi ang sabi sa atin, we are sealed until redemption. At hindi applicable na mag-pray tayo sa God na huwag umalis ang Holy Spirit. Naintindihan niyo po? Kaya po ang tinatawag dyan, why right division matters. Lahat yan tama eh. Lahat ng instructions ng God, tama. Hindi yan mali. Kaya lang, may kani-kanilang panahon. At may kani-kanilang tao na binibigyan ng instruction. So, yung pong susunod na pictures, tingnan natin ha. Yan. Kung sasagutin mo na ang lahat ng instruction sa Bible ay susundin mo at kailangan mong sundin, mag-iiba-iba takbo ng buhay mo. Tingnan mo ha, sample yan ha. Mayroong 4 na instruction ang God. Ito pong instruction na to kay Adam sa Genesis chapter 1 verse 29. Ang sabi ng Panginoon, ang kakainin nyo Adam, ano sabi? Herb, bearing seed. Wala po kayong makikita sa Bible, sa Genesis, na inutusan sina Adam na mag-barbecue ng baboy. Wala kayong makikita. Ang sabi dyan ng Panginoon, herb. Kaya yun po ang utos ng God, nakakainin nila. Maliban, ang mga kinakain nila, prutas, gulay, di ba? Siguro kung binigyan ng instruction na maglitsyon sila, baka hindi na kinain yung prutas sa gitna, no? Sa tingin ko lang. Kasi ano na lang siya, ba naman yung isang prutas na yon? Kasi ang problema, herbs kasi ang pinakain sa kanila ng God. Di ba? O sino rito hindi kumakain ng isda? Hindi kumakain ng manok? Ng anything na buhay, sino hindi kumakain? Di ba wala? O, di nagkakasala kayo, hindi yung sinusunod yung utos sa Genesis chapter 1:29. Di ba? O, di ba merong ano? Kasi, hindi ganoon. Merong instruction ng God sa specific person. Hindi yan laging always para sa'yo. Yung instruction na yan, tama yan, during Adam. Ano instruction ng Panginoon nung time ni Noah? Genesis 9 verse 3. Chapter lang na 8. Nag-iba yung, hindi pa nag-iba. Meron ng panibagong instruction. Every moving thing that liveth. Ang pinag-usapan po natin ito yung kakainin ha. Tinitingnan lang natin yung instruction na iba-iba sa different ages. Kaya ipinuprobe lang natin kung talaga bang ang Bible, kailangan natin sundin lahat. Ang instruction kay Noah, lahat ng living thing na gumagalaw, na nabubuhay, pwedeng kainin. Yung mga hayop. Pero wala pang specific kung bawal ang... hindi, doon na yung sa pangatlo. Pagdating naman kay Moses, sa Leviticus 11:2-4, iyan na yung ina-apply ng Seventh-day Adventist. Bawal ang baboy, bawal ang isdang walang kaliskes, bawal ang
puset, hipon, alimango, di ba? Iyan po ang instruction ng God kay Moses sa mga tungkol sa pagkain. Iyan po yung sinusunod ng Seventh-day Adventist. Paano kung dapat sundin nila yung Genesis 1:29? Di ba napansin nyo? Pinipili lang yung selection na pabor. Kasi pag pumunta sila sa 1:29, hindi na sila makakain ng isda. Di ba? Kasi ang sabi dun kay Adam, herb eh. So pagdating dito ngayon kay Paul, ano sabi kay Paul? Nothing to be refused. 1 Timothy 4:4-5. Walang nakasasama sa ipinapasok sa bibig, di ba? Sa New Testament. So pagdating doon sa New Testament, nalinis na lahat yung pagkain, pwede nang kainin. So question, are we mandatory to follow the Word of God, the whole? Pag sinunod mo yung apat yan, kontra ka lahat. Di ba? Ay, susundin ko to. Kailangan, sabi kay Adam, dahon lang. Ay, susundin ko yung kay Moses, bawal ang baboy. Hindi, susundin ko ngayon yung Kasi ngayon, ba't kumain ka ng baboy? Hindi, kasi sinunod ko ngayon yung 1 Timothy 4:4-5. Ba't di ka ngayon kumain ng Kasi nag-high blood ako eh. Ang in-apply ko ngayon yung Genesis 1:29. High blood ako. Grabe. Kaya ngayon, herbs ngayon ako. Genesis 1:29 ngayon ako, Adam. Di ba? Sinusunod natin based on pabor sa atin. Ba't ngayon kinakain mo ngayon yan? Pwede ka na kumain ng baboy? Oo, kasi sa Genesis 9:3, wala namang binanggit dun, pangkalahatan. Every living thing, pwedeng kainin, sabi kay Noah. So, different instructions, lahat po yan tama. Walang mali sa instruction ng God. Kaya lang, mayroon siyang address kung para kanino. Kung hindi naman ikaw si Adam, ba't mo i-apply yan? Iba-iba nga yung application yan eh. Kung ikaw ay Kristiyano, nandito tayo kay Paul. Kaya nga tayo kumakain ng baboy ang baptist eh. Diba? Kumakain tayong baboy, hindi bawal. Kasi hindi natin in-apply yung kay Moses, ang sarap ng baboy. Ba't hindi in-apply ni ng Seventh-day Adventist yung kay Adam? Diba? Parang nagdadamo-damo nila, kinain nila. Walang gagawa nun. Madi mamatay ka sa inggit. Kakain ka sa restaurant, di lahat wala kang makakain dun. Kahit nga dun yung mga gulay, may halong karne yun eh. So, yan po, pagkain pa lang yan ha, nag-iba-iba na instruction. Ewan ko may kasunod pa yan. Ayan po, yung mailbox. 1 Corinthians 10:32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Doon nyo po makikita yung tatlo na dinistinguish natin kanina. Yung Jew, Gentiles, at saka Church of God. Hindi po natin pwedeng i-claim yung hindi para sa atin. May instruction ng God dito para sa Jew lang. Hindi natin siya pwedeng i-claim na gagawin din natin. Kaya yung mailbox na yan, nagre-represent nung sulat ng Panginoon sa iba't ibang tao. Sabbath day, pagkain, yung circumcision, di ba? Tayo ba nagpapa-circumcise para maging Hudyo? Inutos ng Old Testament yung circumcision para sa mga Hudyo. Para maging sign ka na Hudyo ka. Pero pag merong batas doon na pag hindi mo yung ginawa, ititiwalag ka sa Hudyo. Pero sa panahon ngayon, hindi natin siya sinusunod para maging Hudyo. Tama? For health reason. At napakarami pa niyan instruction sa Bible na ang dami, detalyado, piece by piece, pag pinag-aralan niyo yung Old Testament, na hindi siya nakatumbok talaga para sa lahat. Mayroon siyang specific person na tinutumbok. Kaya pag tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan tingnan natin kung para kanino to. Kung minsan nga sa Kristiyano, sa modern era,
mayroong mga instruction ang Panginoong Jesucristo, hindi rin siya para sa lahat. Minsan, ang kausap niya, unbeliever. Minsan, ang kausap niya, believer. Kaya iba yung application doon sa unbeliever, sa believer. Kaya hindi mo siya pwedeng i-apply sa'yo, ay hindi, ito sa akin to, kasi pabog sa'yo, di apply mo ngayon. So hindi, kailangan alamin mo muna, ito bang instruction na to ng Panginoon, para ba to sa akin, sa Kristiyano, o baka para pala to sa mga hindi Kristiyano? Kasi ang tinuturo ng Panginoon sa New Testament, na maligtas yung unbeliever. Kaya lang may mga doon, di ba? Yung parang sermon, para sa unbeliever. Pero mayroon ding sermon para sa mga believer, yung para maging tama ang buhay. So kaya dapat po natin yun ma-identify, para po natin ma-apply sa buhay natin. So, ano po yung susunod dito sa lesson? Ayan, conclusion. So, ang tanong, mayroong nagtanong na pilosopo eh. Mayroong nagtanong. Ang sabi ng pilosopo, kung hindi naman pala para sa amin yung instruction na yan. Katulad niyan, ang sabi diyan, ang haba-haba, magpatay ng tupa, tapos kukunin yung balat, kukunin yung taba, ihihiwalay. Di ba may instruction na ganon? Ang haba-haba ng procedure. Kung hindi naman pala para sa akin to, dahil Kristiyano na ako, hindi naman ako Jew, hindi ko na lang basahin. Hindi naman pala para sa akin eh. So, yun po yung tanong ng pilosopo. Wala pong sinabi ang Panginoon na hindi dapat basahin. Sabi nga natin kanina, we are required to read the whole Bible. Pero hindi natin required sundin lahat kasi may specific na instruction sa bawat tao. Alam niyo ba kahit yung isang bagay dyan, hindi nga para sa'yo, mayroon ka namang aral na mapupulot dyan. Di ba? Mayroon dyan, sa bawat bagay na binabasa natin, yung kwento ni David, yung kwento ni Aaron, nung ginagawa yung altar, yung tabernacle, yung mga offering, hindi naman sa akin to, hindi ko nabasahin to, laktawan ko na lang, doon na lang ako sa New Testament para ito lang ang para sa akin. Hindi pwede. Hindi nga para sa yan, pero mayroong lesson ng Panginoon dyan na dapat mong maintindihan. May lesson dyan ng Panginoon, hindi ka lang literal na susunod dyan. Yun lang ang pinupunto dyan. Hindi mo literal na susundin, pero mayroong ipagagawa sa iyo ang Diyos dyan sa lesson na yan. Kailangan mong malaman kung ano yun. At doon po tayo babagsak sa conclusion kanina. Binasa tayong verse kanina, ano sabi? 2 Timothy 2:15. Ano yung unang word na binasa natin? Iyon po ang secret word. Study. Hindi man sa'yo ang mensahe na yan na instruction, kailangan mo siyang basahin at pag-aralan. Kasi mayroong lesson ang God sa'yo dyan. Hindi lang tayo dapat magpakilosopo na, hindi naman sa akin to, hindi ko nabasahin to. Para naman pala lang to sa Hudyo, ba't babasahin ko pa? Hindi ko naman susundin to. Mali po. Kailangan natin, may instruction ng God, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Hindi sinabing, pagbulay-bulayan lang ang Matthew hanggang Revelation. Pagbulay-bulayan lang ang mga salita ng Diyos na naaayon sa iyo. Wala pong ganoong instruction. Lahat yan kailangan pag-aralan. Kahit na iyan po ay hindi para sa atin ng instruction, meron po siyang nakatagong lesson sa bawat pangyayari sa Bible. Meron dyan. Yung sinabing wag kumain ng ganito, akala nyo wag nyo nang basahin dahil hindi applicable, may lesson po yan. At makakita nyo lang po yan kung pag-aaralan natin. Yun ang sundin natin, study. At hindi po natin maintindihan yan kahit mag-study ka na mag-study kung walang tulong ng Holy Spirit. Pag literal, binasa mo lang ng binasa yan, using your own wisdom, lalaktawan mo yan, maniwala ka. Hindi naman sa akin to eh. Ganun pa naman yung mga pilosopo. Di ba pag ang talino ng tao naging, minsan pilosopo, ay, laktawan ko na to, kalahati. Mas makapal pa naman yung Old Testament, 1/3. New Testament na. Sayang oras ko dito eh. Kasi hindi naman pala para sa akin to. Di ba? Ganun ang pilosopo, di ba? Pero hindi ka pilosopo, Kristiyano ka. And susundin mo yung utos ng Diyos na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Study. And divide. Ano ba yung title?
Mutang ko tuloy. Divide the word of truth. Lahat po yan tama. Kaya lang nilalagay sa tama-tamang designation. Parang ganito po yan eh. Para kayong nagpunta ng grocery. Pag pumunta kayo sa grocery, bumili kayo ng mga gamit, siyempre, minsan, mayroong magkakahalo, frozen food. Yung isa, gamit sa bahay, may muriatic acid, may baygon, tapos yung isa, mga chichirya, tapos yung isa, mga tinapay. So, lahat yan kailangan mo eh. Pero pagdating doon sa counter, hinihiwa-hiwala yan eh. Di ba? Hindi pinagsasama-sama yan, halo-halo. Hindi. Kaya minsan nagkakaloko-loko tayo ng sa Bible kasi hinalo-halo natin. May mga kanya-kanyang designation yan. Ito para sa ganito, ito. Kaya ihihiwalay yung... Napansin mo sa grocery, parang ganyan ang illustration yan eh. Ay, ito. Yung mga cashier, alam nila, ihiwalay lang yung frozen, ihiwalay lang plastic. May nakita ka bang naghalo ng muriatic doon sa Ba, may bili kang hotdog, tender juicy. Pinaghasama sa isang plastic yung hotdog tsaka baygon. Meron ba nung nakita kayo? Pero minsan may ganon. Sabi, yung paluin, pagkain niya, yung isa, may sabon niya, ihalo mo. Di ba, ganyan, pag ganon. Inihiwa-hiwalay nila hindi, pero di ba? Ganun po yan eh. Lahat po yan tama. Tama yung instruction kay Adan. Tama yung instruction kay Noah. Tama yung instruction kay Moses. Pero kung may kanya-kanya sila, inihiwa-hiwalay, rightly division of truth. Kaya yung Bible talaga, isip kasi yan ang God eh. Hindi mo talaga maaarok yan. Kahit anong gawin mo, pabaliktarin mo pang basahin yan, basahin mo pa ng pahiga yan, hindi mo talaga yan mape-perfect maintindihan lahat. Kaya talagang kailangan mo ng holy, di ba Holy Bible? Holy. Kailangan holy ka din pag binasa mo yan. Pag wala ka sa holiness, hindi mo maintindihan yan. Galing ka sa sine, basa kang Bible, nanonood ka sine, maintindihan mo kaya yan? O nag-games ka habang nagbabasa ng Bible? Maintindihan mo ba ang Holy Bible? Opposite yan sa worldly. Tapos, hindi ka pa nag-ask ng wisdom from God. Di labo-labo tuloy ang instruction. So, systematic kasi ang God eh. Yun ang bottom line dyan eh. God is systematic. Hindi natin pwedeng i-mix ang lahat ng instruction. Kung hindi, kakagulo-gulo tayo. Gulo-gulo yung... Sipin mo, sundin mo yung kaninang 4. Sample lang yan ha. Yung mga nakalagay dito is only a sample, hindi lahat yan. Isipin mo lahat yung sundin mo yung 4 kanina. Tinagkontra-kontrahan yung ginawa mo sa pagkain. Kakain ng damo, kakain ng baboy, di lahat yan, mayroon kang sasablay dyan na verse. Hindi mo siya masusunod lahat. Kasi nga, nakadesignate yung mga instructions sa kani-kanilang tao. Kasi God is a systematic God. So, kaya po, yan po yung, yung ating naging lesson, yung rightly dividing the word of truth. Bagamat tama lahat yan, kailangan natin siya ma-designate, ito para sa Jew, ito sa Gentile to, itong lesson na to, ito para to sa, ito pang Kristiyano na to, ito pang Kristiyano. Ito pang iba to pang backslider to, ito pang backslider. Diba? May mga lesson din yan, pang backslider. Huwag nyo i-apply sa mga hindi ligtas. Kasi iba ang lesson ng hindi ligtas at saka backslider. Magkaiba lesson nun. Hindi mo pwedeng payuhan ang isang backslider ng pang mensahe ng Word of God na pang unbeliever. Baka ma-offend yan. Di ba? Kasi ang unbeliever, anak ng diablo eh. Sabihin mo yan sa backslider. So, hindi mo rin pwedeng sabihan yung mga unbeliever ng mensahe na pang Kristiyano. Iba-iba po ang lesson na yan. Kaya maging matalino tayo sa pagbabasa. Hindi lahat yan, bakit nabasa natin, pabok sa atin, sa akin to, sa akin. Hindi. May kanya-kanyang designation yan. And sabi natin, para natin maintindihan, study. Study. Para malaman natin kung ano ba talaga yung pinaka-bottom line. Bakit ko ba naaral to ngayon kay David? Parang wala namang relation sa buhay ko to. Pang-Hudyo lang pala to eh. Study. May lesson yan sa buhay mo. Mayroon siyang lesson ang Panginoon. Pinadaan niya lang sa ganyang kwento. So, okay. So, yun po yung ating lesson. So, tayo po yung tumungkot manlalangin.